Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Biyernes. Typhoon Inday. Nagsimula nang magparamdam sa Luzon. Pero ang level ng tubig sa Angat Dam patuloy na namemeligro. Batanes, tinawag umanong natural extension ng Taiwan ng ilang Chinese scholars. Defense Secretary Gilbert Teodoro agad pumalag. Kung ito ay produkto ng sinasabi nilang mga scholars nila, nakita mo naman kung anong klaseng pag-iisip ang ginagawa ng isang lipunan na kontrolado ng Communist Party of China. Senator Rodante Marcoleta pahaharapin na raw ng PNP sa korte sa susunod na linggo. Sandigan Bayan kinwestiyon kung bakit tinayagan mabisita si Marcoleta ni na Vice President Sara Duterte at Senator Robin Padilla kahit may sakit umano siyang pneumonia. At isa pang bigating cast ng teleseryeng Pagtatambalan ni na James Reid at Catherine Bernardo ipinakilala na. Sino kaya? Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood. Ang uting utang, kumikita sa mga utang, malupit. Dagsana ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Humina pa ang Typhoon Inday habang tinutumbok ang karagatan papuntang Taiwan. Kita sa live satellite image ng weather website na Windy na malayo-layo na sa Northern Luzon ang mata ng bagyo. Ngunit kalat-kalat sa malaking bahagi ng bansa ang hatak nitong mga ulap. Naranasan na kanina ang malakas na ulang dulot ng habagat sa ilang bahagi ng Southern Tagalog, kabilang sa Occidental Mindoro. Live mula sa bayan ng San Jose, Occidental Mindoro, magbabalita si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang panahon dyan? Alam mo, Cheryl, pabugso-bugso at pabago-bago yung lagay ng panahon ngayon dito sa Occidental Mindoro, particularly kung nasan kami sa bayan ng San Jose. Kasi sa mga oras na ito, huminto na naman yung buhos ng ulan, pero nagbabadya pa rin yung maitim na kaulapan na posibleng magbagsak ng ulan anumang oras sa ngayon. Pero kaninang bandang umaga, talagang dito mas naramdaman yung malakas na buhos ng ulan. Halos mag-zero visibility pa nga in some parts of the area dahil sa talagang tuloy-tuloy na buhos na malakas nito. At the same time, sinasabayan pa yan ng malakas na hampas din ng hangin. Actually, sa bayan ng Mamburao, hindi lang ulan yung naramdaman, kundi may mga kasama na rin yan ng mga pagkidlat at pagkulog na medyo nagdagdag kaba sa mga residente. Pero dahil nga sa mga oras na ito na bigla-biglang humihinto at di naman talaga continuous rains, patuloy pa rin na nakataas yung blue alert status dito sa probinsya. Ibig sabihin, on standby pa rin or ready lamang ang lahat ng mga ahensya ng pamahalaan just in case na kailanganin na nga yung preemptive o forced evacuation sa probinsya. Cheryl. So ngayon ba may napaulat na mga barangay na binaha o mga kinailangang ilikas? In fairness, Cheryl, may mga kalsadang binabaha pero nagsusubside din. Hindi pa naman talaga ito yung totally na umaabot hanggang bewang or hanggang dibdib na kinakailangan talagang lumikas. So ang pinakasinasabi ng mga lokal na pamahalaan in terms of evacuating yung mga residente, ang binabantayan kasi talaga nila dito yung mga ilog. Ito kasi Occidental Mindoro, Cheryl, talagang napakaraming ilog dito sa lugar na madalas mababaw na, kaya mabilis umapaw, at kapag umabot na nga sa medyo critical level, dito na yung time na nagkailangan na nila magpatupad ng preemptive evacuation at sa pilitang paglilikas pa nga, lalo doon sa mga pinaka-nakatira sa mga low-lying areas or sa mga malapit sa ilog at sa mga malapit sa dagat. Pero so far, nasa halos normal pa naman daw ang lahat ng mga level ng tubig sa mga ilog.
Bagay na nakatulong daw kasi itong ulan kahit papano dahil nung mga nakarang linggo, halos talagang naubos na raw yung laman ng mga ilog dahil nga sa matinding init naman na naranasan. So kumbaga ngayon pa lamang nagdadagdag no, ng supply dito. Ang pangamba lamang nila, baka dito hindi umuulan pero sa mga bundok, malakas ang ulan, iyon ang medyo delikado dahil posibleng flash flood naman daw ang mangyari kapag umangat na yung level ng tubig sa mga major rivers in the province. Cheryl. Mon, mula kahapon, nire-report mo nga yung mga paghahanda ng mga kapatid natin dyan sa paparating na bagyo o yung epekto ng hanging habagat. Paano ito nagkatulong ngayon na nagsisimula na nga nilang maranasan ang malakas na buhos ng ulan? Tama ka dyan, Cheryl, no? Talagang, well, it helps in terms of preparation para at least talaga naka-standby lahat ng mga rescue equipment, mga rubber boat, meron din mga rescue vehicles, at yung pinakamahalaga dito, yung pre-disaster risk assessment na ginagawa ng lokal na pamahalaan kasama yung iba't ibang ahensya ng gobyerno at yung pakikipag-ugnayan sa mga barangay, lalo yung paghahanda rin ng mga residente in case na kailanganin ng lumikas. Kumbaga, sineset na nila yung mind ng mga tao dito na if ever tumaas yung mga level ng tubig sa ilog, wala nang choice kundi magsilikas sa mas ligtas na lugar. Awa ng Diyos, hindi pa naman kailangan lumikas sa mga panahon na ito pero on standby kasi nga hindi mo masabi. Ngayon walang ulan, mamaya bigla bubuhos ng malakas. So ang worry nila ay talagang pag nagtuloy-tuloy ito ng 2 to 3 days, base na rin sa forecast ng Pag-asa, yun ang mas nakakatakot dahil talagang 11 towns of the province might be affected ng flooding. Cheryl. Mon, kumusta rin yung biyahe ng mga barko? Well, dalawa kasi yung mga binabantay na major ports dito, Cheryl, no? Una, yung Abra de Ilog Port na papunta ng Batangas Port, no? Yan yung pinaka-entry point dito sa Occidental Mindoro. May ilang shipping lines na nagbabiyahe na sa mga pagkakataong ito. Medyo nakadepende kasi sa mga shipping companies no yung pagpapabiyahe ng kanilang mga barko. Technically, hindi naman kasi talaga pinagbabawalang maglayag ang mga barko dahil wala naman nakataas na storm warning signal. It just so happen, meron mga gale warning o malalakas na alon at talagang malakas na hangin. Pero in terms of automatic cancellation ng mga trips, hindi pa naman pinapatupad yan. Nasa discretion na daw ng mga shipping lines. No? Pero sa Abra de Ilog, may isa na shipping company na bumabiyahe ngayon dyan. Habang dito naman sa Port of San Jose na mga biyaheng pa-Antique at Coron, Palawan, wala. Talagang dinesisyonan na ng mga kumpanya ng barko na wag munang bumiyahe at pumalaot habang hindi pa talaga umaaliwalas ng tuluyan ang panahon sa lugar. So maybe ang suggestion ng PPA no sa mga kababayan nating babiyahe talaga makipag-ugnayan sa inyong mga shipping companies para malaman kung may biyahe na ba sila kasi nga may biyahe man pero limitado pa rin yung bilang at oras ng mga ito. Cheryl. Paano rin sinisiguro ng lokal na pamahalaan na may sapat na pang-ayuda sa mga residenteng maaapektuhan? Yes, Cheryl, naka-standby na rin, naka-pre-position actually lahat ng mga relief packs or relief goods na kakailanganin oras na may magkaroon na nga ng mga ililikas ng mga residente. Naka-strategize yan or naka-strategically located yan sa iba't ibang mga bayan dito sa probinsya ng Occidental Mindoro. Other than the national aid, meron din yung provincial at syempre yung mga kada LGU, pati na rin yung mga island, barangays and towns, talagang naka-ready yung kanilang supply. Ang concern lamang kapag nagtuloy-tuloy nga yung hindi pagbiyahe at the same time yung malalakas na mga ulan, baka abuti lamang ng 5 hanggang 7 araw daw yung supply in some parts of Occidental Mindoro. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Bahagya na rin nararamdaman ang epekto ng bagyong Inday sa norte. Malakas na ang hangin sa Santa Ana, Cagayan na nasa ilalim ng signal number 2. Malalakas na alon ang humahampas sa dalampasigan. Suspendido na ang mga klase roon hanggang senior high school. Ganyan din ang sitwasyon sa probinsya ng Batanes. Sa Batan Island, mahina ang ulan pero malakas ang hangin at alon. Kaya ang mga bangka inilagay na sa ligtas na lugar. Suspendido na ang flights at mga klase sa lalawigan.
Sa kabi-kabila ng pabugso-bugsong ulan, bumaba pa kanina ang level ng tubig sa Angat Dam na nagsusupply ng 90% ng water supply sa Metro Manila. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Ayon sa monitoring ng Pag-asa, nasa 160 meters ang water level sa Angat Dam ngayong Biyernes. Mas mababa ito sa 160 meters na critical level. Dahil dito, inaasahan ng mga nagbebenta ng water drum ang pagsirit ng kanilang mga mamimili. Yan ay para magamit ang mga ito sa pag-imbak ng tubig sakaling magkaroon ng kakulangan sa supply. Pag kulang ng tubig, malakas talaga ang drum. Basta magbaba talaga yung drum natin, malakas ang drum. Kaya ayon sa ilang tindero ng water drum, asahan na rin ang pagtaas ng presyo ng mga ito. Tulad na lang ng 170 liter na drum na dating nabibili lamang sa 900 pesos ang isa. Pero ngayon, aabot na ang halaga niyan sa 1,000 hanggang 1,100 pesos. Katumbas ang 50 hanggang 100 pisong taas presyo. Paliwanag ng mga nagtitinda ng drum, pahirapan na rin daw kasi sa paghahanap ng stock maging ang mga supplier. Yan yung inaasahan nila, baka tataas po dahil wala po silang stock din sa mga pabrika. Wala sigurong dumadating. Ang mga mamimili naman, ramdam na ang taas presyo. Tulad na lang ni Jeff Flores, na naabutan ko bumibili ng drum ngayong umaga. Medyo malaki talaga. Dati, mga 3 years ago, mga 800 lang yan dati. Inaasahan ng mga nagtitinda na habang tuloy-tuloy ang pagbaba ng water level sa mga dam, posibleng magsunod-sunod na rin ang pagsirit ng kanilang kita. Yan ay kahit wala pang abiso ng water interruption sa ilang water concessionaires. Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Tarinque po, hatid ang muka ng balita. Kaugnay sa update sa Typhoon Inday, makakasama natin Benny Estareja, weather specialist ng Pag-asa. Magandang tanghali sa iyo, Benny. Magandang tanghali, Ma'am Cheryl. Ano na ang update sa Bagyong Inday? So si Bagyong Inday po sa ngayon, patuloy ang paghina, pero nananatili pa rin na si typhoon. Huling namataan kaninang alas 10 at 570 kilometers east of Etbayat, Batanes. May taglay na hangin na 140 kilometers per hour, gustiness hanggang 170 kph at kumikilos po pahilagang kanluran at 20 kilometers per hour. So within the next 24 hours, ito po ay mananatili pa rin sa hilagang bahagi ng Philippine Sea at lalabas po ng PAR either bukas ng umaga or tanghali. Magpapatuloy ba? Nakikita na bang naabot na nga nito yung peak at magpapatuloy ng humina itong si Inday? Yes, umabot po siya ng peak intensity niya na 215 kilometers per hour nung malayo-layo pa siya sa ating kalupaan. So ngayon ang trend niya ay weakening pero malakas pa rin po ito, nasa typhoon category pa rin at yung pinakamalapit na distansya niya from our landmass is mamayang gabi hanggang bukas po ng madaling araw, mga 400 to 500 kilometers from Batanes. Sa paghina ng Bagyong Inday at paglayo nito, may mga nakataas pa rin bang public storm warning signals? Yes, knowing po na ito ay nasa 850 kilometers yung radius or yung distansya from the center hanggang sa outermost parts, we still have signal number 2 over Batanes. Ganyan din ang Eastern Babuyan Islands at bayan po ng Santa Ana sa Cagayan. Signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Cagayan, ganyan din sa buong Isabela, buong Apayao, Northern Abra, Kalinga, Eastern portion ng Mountain Province, Eastern Ifugao, at buong Ilocos Norte. Pero ang pinaka talagang we've been giving warnings, 'di ba, Benny, na mas kailangan nating maghanda doon sa epekto nitong Bagyong Inday sa ating habagat. Nandoon pa rin ba yun? Nakikita pa rin bang mahahatak talaga or ma-enhance nito ang ating hanging habagat? Yes po, nagsisimula na po ang pagpapaibayo ng habagat nitong si Bagyong Inday at magpapatuloy po yan hanggang sa araw po ng Linggo kahit ito ay makalabas na ng ating PAR. At we're seeing that within the next 24 hours, itong Occidental Mindoro and Antique ang pinakang uulanin at meron din mga pabugso-bugsong hangin yan po ay dulot ng southwest monsoon hindi dahil ng Bagyong Inday. And dito sa mga areas pa kagaya ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, actually meron po tayong yellow rainfall warning sa ngayon, meaning heavy rains po in the next 3 hours. Zambales, Cavite, Bataan? Zambales, Bataan, Cavite, Batangas. Oo. Pero ano ba, kasi yung mga kapatid natin, lalo na kagaya dito sa Metro Manila, we've been telling them na mag-ingat, maging handa sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Pero nakita nila light rains, pero cloudy skies. Kailangan pa rin bang wag magpakampante, Benny? Yes, ito po yung danger part, dangerous part kung saan
aakalain nila wala na yung bagyo dahil wala naman sila naramdamang na ulan, whereas pinorcast natin na meron nga ngayong Friday. Meron naman po, kaya lang it will start at a later time. So for this afternoon, light to moderate rains po. Over Metro Manila po ang pinag-usapan natin. Then pagsapit po mamayang gabi hanggang bukas, all the way hanggang sa early Sunday po is dahil sa pagtaas pa ng bagyo, mas tatapat pa yung habagat towards Metro Manila at saka yung mga nearby areas pa. Kaya meron na tayong occasional heavy rains by late today. Okay. Benny, ulitin lamang natin anong mga lugar, anong mga probinsya ang kailangang maghanda sa malalakas na ulan at malakas na hangin today, tonight until tomorrow. So, by this afternoon until tomorrow, yung Batanes, given na po yun na pinakamalapit sila sa bagyo. Yung habagat naman for Occidental Mindoro and Antique within 24 hours hanggang 200 millimeters po yung posibleng dami ng ulan. At in other areas pa, posible yung hanggang 100 millimeters or mga moderate at times heavy rains po over Zambales, Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, ganyan din po sa Romblon, Palawan, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental and Negros Oriental, hanggang dito po sa may Zamboanga del Sur, Lanao del Norte at Lanao del Sur. Hanggang kailan mararanasan ang mga pag-ulang ito, Benny? Yung malalakas na ulan po, highly variable, no? So, for most of our country, today hanggang bukas. Tapos pagsapit po ng Sunday hanggang Monday, meron pa rin po sa western section ng Luzon. Meron ba tayong iba pang sama ng panahon na binabantayan? For now po, mga cloud clusters pa lang yung namamataan natin over the Central Pacific Ocean. Pero knowing na wala pa tayo sa kalahati po ng buwan ng Hulyo, no? Possible pa po yung hanggang 2 bagyo until the end of July. So you're saying magiging maulan pa rin sa malaking bahagi ng bansa until Monday, Tuesday, Wednesday, makikita na natin yung sikat ng araw? Ang masasabi natin is gradual improvement of weather po. From starting Monday up until middle of next week, unti-unting nababawasan yung ulan at gumaganda yung panahon. Muli, paalala sa ating mga kapatid. So inuulit natin po, no, sana po ay ready na yung ating mga kababayan na hindi pa inuulan sa ngayon or meron pa lamang mga light rains dahil eventually po kung dito sa may parting Central Luzon, Calabarzon, Metro Manila, we're seeing na mas mag-intensify pa or lalakas pa po yung mga asahan natin na ulan, lalo na pag-akyat ng bagyo dito sa may parting Taiwan at saka sa may China. So we're seeing na maaari itong mag-cause ng mga pagbaha at pagguho ng lupa in the coming days. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Benny Estareja. Susunod, Senator Jinggoy Estrada, hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan na dumalo sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. At Department of Foreign Affairs at Philippine Coast Guard pumalag na rin sa pahayag umano ng ilang Chinese scholars na natural extension daw ng Taiwan ang Batanes. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Umalma si Defense Secretary Gibo Teodoro sa umano'y pahayag ng ilang Chinese scholars na natural extension ng Taiwan ang probinsya ng Batanes. Nabanggit daw ito sa isang symposium ng Chinese scholars. Ibinunyag ng Maritime Transparency Group founder na si Ray Powell ang naturang ulat. Babala ni Powell, maaaring gamiting dahilan ng China ang naturang ulat para umaligid sa probinsya. The Bataan Islands, that's Batanes, constitute a natural geographical extension of Taiwan with sovereignty belonging to China. And that the so-called Japan-Philippines maritime delimitation negotiations in the area hold no legal validity. Para naman kay Secretary Teodoro, katawa-tawa ang sinabi ng Chinese scholars. It also validates yung sinasabi natin na they have the plan to control the whole Pacific Ocean. Walang basihan ito, kalokohan ito. And it's ludicrous. Tinalakay ngayon
Napundisyon sa Sandigan Bayan ang mga kaso ni na Senators Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta. Para sa detalye, nasa linya si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, unahin natin yung pag-deny sa petisyon ni Senator Jinggoy Estrada na dumalo nga sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ano raw ang dahilan ng korte? Cheryl, lack of merit ang dahilan ng Sandigan Bayan 5th Division para hindi pagbigyan ang hiling ni Senator Jinggoy Estrada na makadalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa 7 pahinang resolusyon na inilabas kahapon ng ika-5 Dibisyon ng Anti-Graft Court, iginit nito na hindi umano emergency o compelling temporary leave ang hiling ni Estrada. 2 rason kasi, Cheryl, ang binigay ng nakadetaining senador. Una, 2/3 daw kasi ang lahat ng senador ang kailangan para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sang-ayon sa Article 11, Section 3, Subsection 6 ng 1987 Constitution, kaya dapat umano siyang makaboto at sapat na dahilan umano ito para makalabas siya pansamantala sa piitan. Pangalawa, isa umanong high constitutional duty ang impeachment trial. Hindi pa man din daw siya humihingi, pero hindi naman daw siya humihingi ng bail at haharap pa rin siya sa kanyang mga pagdinig. Pero ani ng Sandigan Bayan, walang merito ang mga ito dahilan para nga ibasura ang kanyang motion na maka-attend sa impeachment trial. Cheryl. Pwede ba itong i-apela ni Senator Estrada? Posible yan, Cheryl, kung maghahain si Estrada ng motion for reconsideration sa 5th Division kung gagawin pa nila ito. Kabukod din, Cheryl, posible din na makalabas pansamantala si Estrada kung maghahain ng kanyang kampo ng petition for bail, kung saan itatakda rin ng korte at titimbangin ang lakas na mga ebidensya laban sa kanya. Pero matatandaan natin, Cheryl, na sa pre-trial at arraignment ni Estrada ay winidraw na nila ang kanilang petisyon na ito dahilan para manatili si Estrada doon sa Payatas Quezon City Jail sa Quezon City at ang kasong plunder kasi ay non-bailable. Cheryl. Tinalakay din sa Sandigan Bayan ang kaso ni Senator Rodante Marcoleta. Ano mismo ang tinalakay ng korte? Bakit naungkat ang naging pagbisita kay Senator Marcoleta ni na Vice President Sara Duterte at Senator Robin Padilla? Cheryl, tinalakay dito yung lagay ng kalusugan ni Senator Rodante Marcoleta. Para sa tanong na kung may nilabag na ba si VP Sara at si Padilla, dito napansin kasi ni 3rd Division ng Sandigan Bayan Associate Justice na si Ronald Moreno kung bakit umano pinayagan ng PNP General Hospital ang pagbisita ni na Duterte at Padilla kay Senator Rodante Marcoleta gayong inirekomenda ang isolation sa sakit sa senador bunsod ng sakit nitong mild pneumonia. Pinuno ni Moreno na tila wala umanong face mask si Padilla nang lumabas sa pasilidad. Ani Moreno, hindi umano sila tutol sa pagbisita kay Marcoleta pero nababahala sila sa kaligtasan at kalusugan nito. Hindi pa rin kasi naibibigay ang commitment order ni Marcoleta sa 3rd Division ng Sandigan Bayan para sa kasong plunder kaugnay ng umano'y pagtanggap ng 75 million pesos na donasyon mula sa mga pribadong individual. Cheryl. Ano naman ang sagot dito ng PNP? Cheryl, mayroon umanong communication o koordinasyon ang pagdating ni na Vice President Sara Duterte at Senator Robin Padilla sa Cybercrime Investigation and Detection Group o CIDG. Si Marcoleta rin umano ang humiling sa CIDG na mabisita siya ni Duterte at ni Padilla. Ito kasi ang nagdedesisyon kung sino ang pwedeng bumisita sa nakadetining senador. Ayon kay CIDG Chief of Police Colonel John Giagi ay mayroon umanong face mask si VP Sara Duterte at Senator Robin Padilla nang pumasok. Pero ayon kay Police Brigadier General Portia Manalad, Director for Health Services, sa kanyang kaalaman ay wala umanong face mask si VP Sara nang bumisita. Pero aminado sila na hindi nasabihan na dapat sila ay naka-face mask sa kaugnay ng lagay ni Marcoleta. Dahil dyan ay hindi na muna papayagan ang ipagbisita kay Marcoleta bukod sa immediate family nito dahil na rin sa utos ng Sandigan Bayan. At humingi rin sila ng tawad sa Anti-Graft Court para sa lapse in judgment na ito. Kabukod yan, Cheryl, para sa kaalaman ng publiko, may mga nabanggit ng sakit dito sa 3rd Division ng Sandigan Bayan na nararamdaman daw ni Marcoleta. Ayan yung cervical osteoarthritis, hypertension, cervical osteophysiolosis, mild pneumonia at sinus tachycardia. Pero sa ngayon, stable na raw ang kalagayan nito at
to travel at mag-appear sa court. Pero sa ngayon ay nananatili itong under observation at nagtitake ng mga antibiotic para sa kanyang mild pneumonia. Wala pa naman bang pinipetisyon si Senator Marcoleta na dumalo rin sa impeachment trial? Sa ngayon, Cheryl, sa 3rd Division ng Sandigan Bayan na naghahawak ng plunder, wala pa siyang petisyon na inihahain. No? Actually, Cheryl, hindi pa rin siya nababasahan ng kanyang sakdal dito at yung commitment order hindi pa rin bibigay, kaya wala pang petisyon at motion na ganyan. At syempre, aabangan natin kung maghain man siya ay kung bibigyan ba siya ng Sandigan Bayan. Maraming salamat, Mobile Journal, Arles de los Santos. Samantala, kinansela ng International Criminal Court ang ikatlong status conference ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa July 14. Ayon sa Trial Chamber 3, hindi pa raw kasi hawak ng mga partido ang ilang kinakailangan para sa proceedings. Itinakda ang susunod na status conference sa kaso ni Duterte sa September 16, habang ang mismong paglilitis ay magsisimula pa rin sa November 30. Totoo ba ang kasabihan kapag si nanay ay masaya, masaya ang buong pamilya? Kapag si nanay naman ay stress sa budget at pera, damay ang lahat. Di ba kung yan ang problema nyo? Nako, ito na po ang 10 utos sa paghawak ng pera sa pamilya para hindi kayo ma-stress. Hyder-dishing kita, nako, sa panahon ngayon, dami na po talaga na-stress pagdating po sa paghawak ng pera at ng budget. Pataas ang gastos at bilihin, yung sweldo naman, di sumasabay. Kaya napakalaga itong 10 utos na kailangan nating iwasan. Number 1, huwag gastusin ang lahat ng kita. Dapat, pag tayo ay kumita, una muna ang mag-impok bago ang gastos para may matira. Pangalawa, magkaroon po tayo ng budget. Bakit? Kasi ang income po natin limited pero expenses po natin ay unlimited. Kung wala kang budget, mapapa-over budget ka talaga. Number 3, unahin muna natin ang needs bago ang wants. Check muna natin sa gagastusin natin. Kain sa labas, need ba your own wants? Want yan. Panonood ng sine, need ba yan want? Want yan. Tanggalin muna natin yan. Pang-apat, dapat magkaroon tayong tinatawag na emergency fund. Bakit po? Just in case na may mangyaring emergency, meron tayong perang madudukot. Number 5, iwasan muna natin ang mga luho at pampapogi lang online. Hindi muna tayo makikipagkompetensya sa social media. Kahit tayo ay mahuli, okay lang. Basta aanhin mo ang iyong iPhone kung wala ka namang iPhone. Number 6, turuan natin ang anak natin tungkol sa pera. Alam mo, ang pag-iimpok po at pagtatabi ng pera ay nag-uumpis habang sila ay maliit. Kung anong tinuro mo sila nung bata pa, yan ang hindi kanilang makakalimutan. Number 7, huwag itago ang problema sa pera. Nako, importante na kausapin lahat ang mga involved sa bahay para maunawaan nila that this is really a family matter. Number 8, maghanap ng extra income. Maliit man o malaki, dagdag pa rin ay ito ay makakatulong din. Number 9, protektahan po natin ang ating kalusugan. Hindi lang po ang ating physical health, pati ang mental at emotional health po natin. Dahil pag hindi po mentally at emotionally stress, syempre ang mga breadwinner, syempre mas masaya ang pamilya. And last but not the least, magplano para sa kinabukasan. Hindi pwedeng bahala na. Kailangan may direksyon ang pera ng pamilya. Kaya nga ang paghawak ng pera sa pamilya ay hindi ganun kadali. Kaya kailangan po may tamang diskarte. Ikaw, ano ang money lesson na natutunan mo sa iyong pamilya? Sunod-sunod ang mahahalagang pangyayari sa politika ngayong linggo. Nitong Lunes, formal na nagsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Unang tinalakay ang Article 4 ng Articles of Impeachment na tumutukoy sa umano'y pagbabanta ng bise kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Pero bago pa man ang pagbubukas ng paglilitis, nabawasan ng isang senator judge matapos arestuhin si Senator Rodante Marcoleta kaugnay ng kasong plunder.
At kanina nga, hindi na rin pinagbigyan ng Sandigan Bayan ang hiling ni Senator Jinggoy Estrada na makadalo sa impeachment trial habang siya ay nakakulong dahil sa kasong plunder din. Usap-usapan din ang pagtatalaga kay former Interior Secretary Benhur Abalos bilang bagong Cabinet Secretary. Maging ang pahayag ng Chinese scholars na natural geographic extension o mano ng Taiwan ang probinsya ng Batanes. Madami tayong hihimayin. Kasama natin dito sa studio ang ating political pundit na si Ronald Llamas. Sir Ronald, narinig mo ba? Inisa-isa ko na ha. Dami Yung mga i-discuss natin, marami-rami. Pero unahin ko na yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakatapos na tayo ng 1 linggo, 3 araw yan every week, ano? Nakanino yung momentum, tingin mo? Well, for now, ang nagdi-dictate ng narrative at saka ng pace at saka yung magagandang interventions ay yung prosecution. Siguro, nabalanse ng prosecution mula doon sa opening ni Congresswoman Luistro, yung intervention ni Chel Jokno at saka ni Attorney Ligutan, yung balanse between the impeachment court as a judicial process and as a political process. Yung defense parang hindi pa nila masyadong kapa yung impeachment court as a political process. Para silang nasa isang regional trial court hearing, RTC. Kaya nga halimbawa, si Attorney Narbasa, naka 48 objections. No? Yung ganun ba, na siyempre, yung mga nanonood ay, ano to? Ang daming objections. Ayaw ba nila makita yung ebidensya? Yung ganun yung dating. Dahil nga, baka hindi pa nila naunawaan na political process din ito. Yun yung tingin ko yung mahal. Lalo na nangyayari ito sa context ng maraming mga crisis na nangyayari. No? Political crisis, economic crisis, weakening of our institutions, invasion ng isang foreign power. Kaya itong usapin ng impeachment ay nagiging mahalaga. Hindi lang lamang sa mga mamamayan, kundi sa mga dayuhang investors na ano bang mangyayari dito? Paano ba ma-resolve itong political crisis na ito? Ano ba yung usapin ng accountability, etc., etc. Kaya yun yung context na ginagalawan nitong impeachment na ito. Kaya mas mahalaga ito more than any other impeachment in the past. So, yung momentum, yung nasa prosecution muna, kasi sabi mo nga, mas naintindihan nila kung anong proseso ito Hindi ito simple or hindi ito yung usual na litigasyon na nasa korte. Yes, dahil from the very start, hindi naman talaga mga lawyers at saka judges itong mga senador. Ito yung gagawa ng hatol Ito ay mga politicians. Mismo sila, Alan Peter, hindi naman niya mga litigators Ngayon lang yan nagli-litigate. No? So, dapat ang ina-address mo yung political as well as yung judicial side ng mga judges. At pinakamahalaga, yung mamamayan. Dahil yung mamamayan public opinion, the court of public opinion will influence the senators. Dahil nga hindi lang ito yung usual court na parang yung pinaka-highest evidence, no, beyond reasonable doubt, ang hinahanap mo. No, ito ay parang yung Justice Committee na probable cause. May batayan ba itong articles of impeachment? Katulad nitong unang 3 araw. Ang focus kasi dito yung grave threats. Medyo naging impatient ako dahil 3 araw, ginigrill mo yung NBI na nag-authenticate ng isang video na lahat ng tao napanood. Parang gano'n, no? Yung, tapos medyo mix yung intervention ng mga senator lawyers ng defense at saka yung mga defense mismo. Medyo wala silang, hindi nagja-jibe. Halimbawa, yung mga senator judges, si Alan Peters, si Robin Hood Padilla, at saka si Pia Cayetano, very patronizing at saka condescending. No? Nile-lecturean pa yung kapwa nila, mga senador, na parang hindi nyo alam ito. Hindi nyo alam yung mga judicial processes. No? Sabi nga ni Pia, at medyo na-invoke pa yung kanilang credentials na saan sila graduate. Habang yung isa ron, si Attorney Chel Jokno, na dean ng LaSalle Law School, na hindi man lang nagpahiwatig ng kanyang credentials. Tapos eto ngayon, nagmamalaki ng credentials in a very condescending and patronizing manner sa kanilang mga kapwa senador judges. Parang mali. May mali dun sa conduct. Magma-matter pa ba yun? Pare-pareho silang senator judge. Correct. Lawyer ka or hindi, pare-pareho lang tayong boboto dito. At pagbabasihan ko ay yung ilalatag sa akin. Dapat ang pagbabasihan ay yung mga ilalatag na ebidensya. Hindi dahil
may leaning ka. Yes, Dapat yung klaruhin natin. Pero kung maobserbahan mo yung intervention nila, intervention ito ng mga defense lawyers. Hindi ito intervention ng mga As a judges. senator judge. Oo. As a senator Kaya judge. nung pinapanood ko, napapangiti lang ako doon sa mga ganong klaseng Pero intervention. klaro kaya yan napapansin din ng taong bayan? Tingin ko, marami yung nakakapansin. Teka, ano bang gustong ipahiwatig? Bakit credentials? Bakit patronizing? Bakit condescending sa kapwa nila judges? Parang God's gift ka sa impeachment court. No? Tingin ko may nakakaunawa nun. No? Tapos yung mga, sabi ko nga kanina, yung mga defense lawyers ay parang nasa isang usual court. No? Rather than an impeachment court. No? Kaya halimbawa, si opening ni Luistro, kinumpara niya yung halaga nitong accountability sa usapin ng sikmura ng mga tao, sa usapin ng corruption, sa usapin ng hanap buhay ng mga tao. Inilink niya. Habang si Attorney Sison nag-invoke ng isang napakalaking non-sequitur. Binoto siya ng 30 million Filipinos. Parang, what was that about? Wala namang kinalaman yun dito sa korte. Kaya yung mga ganun ba na exchanges na tingin ko itong mga prosecution, hindi lang mga abogado, mga politically astute din sila. No? Katulad ni Ligutan, katulad ni ni Congressman Luistro. Tapos itong mga bata, mas nasanay sa isang traditional na korte. Kaya yung conduct nila, ganon. Ano? It might not work sa side nila kasi yung parang dapat sagutin mo lang ng yes or no. Or yung parang ang pakiramdam ng isang Juan de la Cruz na nanonood na parang hindi man lang binigyan ng pagkakataon na i-explain. Hindi sanay lahat ng tao kung ano ang nangyayari sa isang litigation court. Diba? Yes, parang dapat consider nila nga na serye nga ito eh. So dapat may kasama. Kinonsider din. Are you saying that they could have considered that? Yes, dahil ang dating, ayaw nilang lumabas yung ebidensya. Parang ayaw nila palabasin, pasalitain yung witness. No? So parang, unless yun ang kanilang strategy, i-delay ito para magsawa ang mga tao, eventually hindi naman manood. Lalo na pagdating nung pinakahuling article, yung unexplained wealth. No? Baka sign off na yung mga tao pagdating noon. No? Unless ganun ang strategy nila. Paano? Hinahanap ko kasi, ano yung kanilang strategy rito? Bakit ganito ka binebelabor yung bawat point na sa isang impeachment court, dahil pag impeachment sa atin, lahat nanonood. No? Bawat sari-sari store, bawat kanto, may mga legal opinion ng mga Pilipino. No? Pero kung paulit-ulit yung objection, paulit-ulit yung iyong mga sinasabi, baka hindi na manood. No? Unless ganun ang strategy nila. Okay, puntahan ko yung pagdating sa political communication. Gaano kahalaga, Senator Ronald, tuloy kita. Nadamay ka tuloy sa pagiging senador. Gaano kahalaga yung pagsipot, Sir Ronald, ni Vice President Sara Duterte sa trial, lalot Article 4, yung unang tinatalakay ng prosecution? Well, dito sa Article 4 na ito, baka pipigilan ng kanyang defense lawyer na dumalo si Sara dahil mahirap sagutin yung grave threats. Dati, ang sagot niya ni Vice President ay, una, hindi ko naman sinabi yan. Kalawa, out of context. Ikatlo ay hyperbole. Ikaapat, yan ay na-splice. Hindi na niya pwedeng ulitin yun dito. Kaya hindi ko alam, hindi ko alam kung anong sasabihin niya. Kaya tingin ko gagawin lahat ng defense na hindi siya mag-testify. No? Gagawin nila yan. Dahil nga baka maipit siya. No? Pero may sinasabi, Senator Ronald, na hindi porket ayaw ay pwede nang hindi siya. Mayroon, parang may paraan. Pag nakita bang kinakailangan talaga, ay wala siyang choice kundi humarap. Hindi ko sigurado. Paano? Gray area yan eh. Mapipilit ba siyang dumalo? Ako, from my vantage point, dapat. Akusado ka eh. Pati si Chief Justice Corona, dumalo eh. No? Chief Justice na ngayon. No? Kaya, kanyan, tit for tat yan ng defense at saka prosecution. Kung siya ay makakadalo talaga. Tapos, hahatulan niya ng presiding judge. No? Tingin ko, bottom line, yung presiding judge ang makapangyarihan dyan. No, siya kasi nagdi-dictate ng mga bagay-bagay sa impeachment court. No? So we'll see. Yes. Dumalo naman siya for 11 seconds.
Exactly. Para makipag-meeting. At saka Oo. nag-invoke ng Invictus. Oo. Paano mo tinignan yun? Ano yun? Is it that part of their play? Well, dahil malaking bahagi nito optics, parang pinapakita niya, hindi ako takot sa inyo. Pupunta ako rito. Pero hindi ako te-testify. Pero nagpakita ako para ipakita na hindi ako umiiwas. Pero actually, umiiwas. No? Tapos, tingin ko yung mas ang dahilan niya pagpunta ron para kausapin yung kanyang defense lawyer. Yes. Baka hindi siya masyado masaya dun sa sa unang salbo. Na sabi ko nga kanina, parang medyo mahina yung political content ng kanilang presentation. No? At parang nag-walk out pa yata si Attorney Season. No? Dahil napikon. No? So baka kinausap niya, tapos baka hindi naman nabato ng laptop. Kundi baka na-lecturean na ayusin natin, mag-ayos tayo. Anong klaseng tingin ko yun yung mas main re-strategize? purpose. Nagkaroon ng masusing pagtatanong po si Senator Judge Risa Ontiveros tungkol sa video evidence Yes. at kung paano ito maiugnay sa paratang na grave threats. Sa tingin nyo ba, nakatulong ba yung interpelasyon upang mas luminaw yung mga issue o mas naging komplikado ang pag-unawa ng publiko doon sa ebidensya? Hindi naman, nagamit yan ng defense na sabi niya, kino-quote si Risa, na, mismo si Senator Risa sinabi na wala namang katibayan na nag-contract ng assassin. No? Sabi nga nila, wala namang binanggit na assassin. Binanggit kasi papatayin. Parang, okay. Pero, pinakita ni Senator Risa yung kanyang objectivity. Na hindi lang siya partisan. Sinasabi niya, ito, nagamit nga ng defense yung sinabi niya. No? So, isa yun. No? Ikalawa, it doesn't follow. It doesn't matter. Kung meron ba talagang kinontrata o wala, it remains a grave threat. Bakit? Sinabi. Ang tinreten mo yung pinakamataas na opisyal ng bansa, yung presidente. Nung tinreten nga ng isang teacher, si Presidente Digong, kulong No? Ganun. Palang yun, teacher, walang record yun. Ikalawa, ay sinabi mo publicly, as public as it can be. No? Inulit-ulit mo pa. At ikatlo, ito yung mahalaga, ikaw yung beneficiary sa threat mo. Kung may mangyari sa presidente, sino papalit? Yung vice president. Usually, hindi na pag-usapan yan dun sa impeachment court. Pero yun yung mahalaga. Kung ikaw yung beneficiary. No? At panghuli, yung capability as well as yung intent nandun. No? Nandun. Dahil galit na galit siya, may intent. Capability, yung tatay nga niya, tsaka yung kanyang kaalyado, may kaso sa ICC, sa crimes against humanity, no? For thousands of deaths. Ibig sabihin, meron kayong capability para gawin yan. Kaya tingin ko, yan yung mga dagdag next week dito sa natitirang mga araw, dito sa article na ito. Na Article 4. Okay, dito naman, paulit-ulit rin nating naririnig itong tinatawag na Oplan-Romanov. Ayan. Para sa kaalaman po ng publiko, ano nga ba itong Oplan-Romanov at paano ito naging mahalagang bahagi ng narrative ng magkabilang panig dito po sa Article 4 ng impeachment? Yes, yung Oplan-Romanov daw ay, yung Romanov kasi ay isang pamilya sa Russia. Sila yung family ng Tsar Nicholas na nung pinabagsak ng mga Bolshevik no, at the turn of the century ay minasakyer. No? Isang pamilya na minasakyer. No? Yun yung konteksto niyan. Meron daw attempt na sila ay imasakyer. Una ay, ang tanong nga ng defense, inimbestigahan ba ng NBI ito? Oo. Inimbestigahan yan. Although, ayaw naman magbigay ng impormasyon ni Vice President. Si NBI Director Santiago noon ang head ng NBI. No? Tingin ko, isasubpoena siya next week para mag-testify. Nagkuhan siya, saan galing? Paano nyo nalaman na may threat sa inyo? Hindi sumagot si Vice President. So, anong gagawin nila? Anong punto? No? Ikalawa ay unang lumabas yung Romanov, bago pa yan. No? Bago pa yan. Dahil nung hindi pa natatanggal o hindi pa nag-resign si Vice President Sara sa DepEd, binanggit yan ni Baste Duterte noong January 2024 sa Davao Rally, prayer rally nila, na sinabi niya, ito bang presidente ito, gusto ba nilang mangyari sa kanila? Yung nangyari sa Romanov. Ibig sabihin, the threat came from the Dutertes against the Marcoses. Ngayon, baliktad. Ngayon, binaliktad nila. Pero nangyari ito before, long before, na umalis si Sara sa gobyerno, sa unity. Kaya,
Kaya nagulat ako dahil naalala ko yung statement ni Baste na yon dun sa rally sa Davao. Puntahan ko naman. Bibilis ako kasi ang dami namin gustong i-discuss with you. At kapos tayo sa oras. Pero Yes. puntahan natin itong pagpunta ni Attorney Zuleika Lopez, ano? At pagpunta niya sa Senado to check daw. To check yung facility or the holding area or ilang tao yung pwedeng mabitbit and ano. But then again, next week ay ipatatawag din siya bilang isa sa mga testigo. Okay, gaano kahalaga yung kanyang posibleng testimonya sa pagpapatunay o para pabulaanan sa yung mga paratang sa Article 4? Well, mahalaga dahil siya yung nag-trigger kay Vice President Sara para gawin yung grave threats, di ba? Oo, siya yung nag-trigger nung dinetain siya ng Kongreso, no? Dahil ayaw niyang magsalita doon sa mga bagay-bagay in relation dito sa confidential, sa DepEd at confidential funds. No? So, dinetain siya for a while. Doon nagwala si Vice President Sara. Kaya mahalaga siya. Pero hindi naman siya originally kasama sa iimbitahan. Nung bilanggit siya ng defense, no, comprehensively, naisip ng prosecution, ipatawag na. No? Kaya kasalanan ng defense kung bakit siya pinatawag. No? At siyempre, i-grill siya ng husto ng prosecution. No? Paano ba nangyari na ganyan yung overreaction ng Vice President? Medyo hindi ko na nabantayan yun na kailan naisip ng prosecution na ipatawag si Attorney Zuleika? Is this before dumating before bumisita si VP Sara sa Senate? After, nung third last day last week. Doon lumabas. Dahil sa scheduling, wala naman siya. No? Kaya baka na-bump up si NBI Director Melvin Matibag. No? Dahil dapat siya yung dadalo next Tuesday. Medyo hindi ko alam kung anong schedule ngayon. So doon napasok si Zuleika. Kaya tingin ko maraming mga Pilipino, panonoorin yung telenovela na yan. Excuse. Parang ano ba talaga nangyari? Ano ba talagang relasyon nyo? Bakit ganyan yung overreaction ni Vice President? No? Ganyan-ganyan. No? Tinitain ka lang naman for a while dahil nga ayaw mo mag-testify, ayaw mo magsalita doon sa alam mo. No? Ganon. So, hihintayin natin yes. yan. Hihintayin natin. Marami na namang manonood yan. May ilang legal at political analyst ang nagsasabi pong dapat mas mailapit pa sa publiko yung proseso ng impeachment trial. Kapag naging sobrang technical daw yung mga talakayan at nawala ng interes po ang publiko, maaari po bang maapektuhan yung tiwala ng taong bayan dito nga sa magiging hatol? Kahit ang mga senator judge, dapat magpasya lamang batay sa ebidensya. Of course, dahil at this point, very weak yung ating mga political institutions. Dahil nga nung sinasabi kong crisis natin, no, corruption, impunity, no, economic crisis, etc. Lalong-lalo na ang Senado. Baka sa ngayon, yan yung weakest. Imaginin mo, mas doble yung approval rating ng Kongreso kaysa sa Senado. Ngayon lang nangyari yan sa aking 50 years ng experience sa politika. Kaya tapos yung crisis na nangyari 2 months ago, sa Senado, talagang yung habulan, yung barilan, yung iyakan, parang for all the world to see. Parang, ano to? Anong institution to? Kaya ngayon, dito sa nangyayaring ito, mahalaga na maibalik ng mga senador itong tiwala sa institution nila. No? Or else, parang Humpty Dumpty yan. Hindi mo na yan maibabalik sa kanyang credibility. No? Kaya mahalaga itong impeachment na ito. Very important. Ano ang aasahan natin sa susunod na linggo? Maliban kay, sabi nyo nga, maraming manonood kay Attorney Zuleika Lopez. Well, tingin ko baka mag-adjust ng strategy yung defense. Baka sa assessment nila, teka, may problema tayo itong nakaraang linggo. Kaya tingin ko mag-a-adjust sila. Baka mas circumspect yung kanilang approach. Baka less yung mga objections, no? Less very technical, sabi mo nga, no? Na baka isipin ng mga tao, sobrang technical naman ito, sign off na kami. Unless, sabi ko nga kanina, yun talaga yung strategy na wala lang manood. Kaya tingin ko makikita natin yung adjustment sa strategy ng defense, no?
hindi ko nga alam kung ano pa yung pag-uusapan dahil karamihan na pag-usapan na eh. Bakit 11 session days para pag-usapan yung isang video na lahat naman tayo napanood? Kaya natawa ako sa tanong ni Robin Hood Padilla, nasaan yung original? No? At ano yung credentials ng NBI? No? Natawa ako ron eh. Parang ang daming non-sequitur nung mga senador na parang abogado ng defense. No? Yung ganun ba? Puntahan ko, dami pang listahan ko dito. Meron pa akong Senator Marcoleta, no? Pero sige, ihabol ko po iyon. Yung pagkaka-aresto kasi kay Senator Marcoleta, no? May mga nagsasabi nagkataon lamang yung timing ng pag-aresto habang may iba naman na nakakakita rito ng political implications. Well, sabi nga nila selective justice, no? Ang problema kasi even before sila maaresto, even before the impeachment, halos yung kampo nila, yung dating majority ni Alan Peter, halos lahat sila may kaso. So, paano mo masasabing selective justice? Wala namang kaso si Risa, si Bam, si Kiko, si Ping, si Soto, si Win, etc. No? So, paano magiging selective? Kung siguro may kaso sila, baka. Pero wala eh. Ikalawa, kaya napabilis yung kay Marcoleta dahil siya na mismo nagbigay ng testimony. Kaya nga sabi ni Boying Remulla, wala nang case build-up dito. Siya na nagsabi. Galing na sa bibig kasi niya. Sa kanya na nanggaling. No? At yun nga, ano pa bang usapin doon? Marami pa eh. Paano meron pang isang kasong na isang pa sa kanya, di ba? Kahapon, nadagdagan pa yung kanyang mga kaso. Natatawa lang ako na pag mga nakakasuhan itong mga ito, biglang nakakasakit. No? Katulad ni Secretary Bonoan, katulad ni May mga kaidaran din naman na. Oo nga, Sir Ron. oo nga. Baka doon nila nararamdaman. Doon umaatake. Yes. When you're sabi feeling anxious siguro. Correct. No? Parang nangyari kay Gloria Macapagal Arroyo, di ba? Oo. Pero nung lumaya siya, biglang nawala yung brace. Puntahan ko yung cabinet, yung cabinet, panghuli na lamang, ihahabol ko, yung cabinet reshuffle. Okay, yung pagkakatalaga, kaya nagbabalik, dating DILG Secretary Benhur Abalos, expected na ba yun? Though, sa mga nakalipas na linggo, buwan, sinasabi na babalik siya, babalik. Pero hindi inasahan na as cabinet secretary, na binuwag na yun, di ba? Yes, pwede naman yun ibalik eh. Tapos expected ba to at meron pa bang ibang mapapalitan o papasok na secretary? Well, as early this year, ay lumabas na yung unlucky line. Parang merong mga siyam na matatanggal. Tapos, parang revamp. Pero dininay naman ng Malacanang. Pero may mga natanggal na dalawa. Di ba? Si Tourism Secretary Frasco, tapos si Lotila ng DNR, no, napaltan. Tapos may mga nakapila pa. Pero hindi siya revamp, parang by increments, unti-unti. Pero health reason naman daw. Si Laguesma, napalitan, no? Kaya nakita mo, hindi siya revamp, pero may mga natatanggal. Tapos meron pang... natin kung siyam nga to. Hindi naman. Tapos may mga nakapila pa. Lumalabas yung pangalan ni Ted Herbosa, na marami rin kaso sa ombudsman. Lumalabas yung pangalan DICT. Lumalabas yung iba pa. No? Pero until it happens, it didn't happen. No? At nakita natin, si Senator Francis Tolentino ay nag-assume ng portfolio ng DOLE. So yung mga natalo ay inaasahan mo babalik. Dati pang lumalabas yung pangalan ni Abalos. At ngayon nga, ang binigay sa kanya, dati kasi lumalabas yung pangalan niya para doon sa Political Affairs Department, yung dati kong posisyon. No? Ngayon, parang pinagsama. Yung CABSEC at saka yung Political Affairs, yung function nila, nung nabasa ko yung function, parang pinagsama. Yung Cabinet Secretary kasi, parang ikaw yung secretary ng Cabinet. Yun yung ibig sabihin nun. Nung panahon ni Pinoy, yan si Rene Almendras. Nung panahon ni Digong, yan si Secretary Ebasco. No? Really powerful. Well, not necessarily. Pero minsan kasi parang glorified clerk yun eh. Parang ikaw yung nag-aayos ng mga meetings, etc., etc. Pero ngayon, pinagsama yung functions nung dati kong department. Political, sectoral affairs, liaison, etc., etc. So, nung tinignan ko yung functions, parang minerge yung political affairs na bakante for 4 years. No? At itong cabinet secretary na dissolved na. Parang, rin to eh, parang... So, may need ba? Or pagbabayad ng ano?
Hindi ko alam kung may need, pero parang naghanap ka ng posisyon para sa kanya. No? Paano, dinisolve mo na dati. Tapos ito, bakante for 4 years, ginamit mo para maging isang posisyon para kay Abalos. Hindi ko alam kung ano yung, hindi ko isa second thought yung iniisip ng presidente. Sir Ronald, eksakto, alauna ng hapon. Kapos na tayo sa oras. Thank you for joining us Salamat this din. afternoon. Dami natin ang talakay. Ang dami. Bitin pa nga sa susunod ulit. Sir Ronald Llamas, ang aming resident political pundit. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Saluhan niyo po kami ulit sa Lunes dito sa Balita Magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, Teleserbisyo para sa Pilipino.